Nagdeklara na ang DILG ng suspensyon ng klase para bukas sa Metro Manila at ilan pang lugar na apektado ng bagyong Emong at Habagat. Ang ilang magulang at guro naman nag-aalala na sa epekto nito sa pagkatuto ng mga estudyante. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Lunes pa lang sinuspindi na ang klase sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, Laguna, Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. Ngayon ay Huwebes na, hindi pa rin tumitigil ang ulan, tuloy ang baha at marami pa rin pamilya ang nasa evacuation centers. Ang mga magulang, hati ang reaksyon sa halos isang linggong walang pasok. Mahirap kasi dapat 'di ba nasa eskwelahan sila, mag-gadgets yung mga bata pagka nasa bahay eh. Pero kahit papaano yung eskwelahan naman nagbibigay ng mga gawain sa Messenger para naman kahit paano may magawa yung mga bata. Bilang mami, mas okay na walang pasok kasi sa school nila kasi bumabaha eh. Kumbaga mas safe sila sa bahay. So may mga module na pinapadala na sinasagutan tapos tuturuan ko na lang din para at least kahit paano tuloy-tuloy pa rin yung lesson nila sa bahay. Andun din yung mga nagbabasa sila, nagsusulat. So, and at the same time, parang ginagawa namin sila, nagbabanding na rin kaming mga mag-iinam. Sa isang linggong pagkaantala ng klase, ano naman ang saloobin ng mga estudyante? Ayun po, mahirap po kasi bukod po sa wala pong natututunan na kagaya ko pong estudyante, wala din po kaming income since yun nga po, yung tindahan po namin malapit po sa school and yun lang din po yung inaasahan po ng parent ko po na pagkukuhaan po namin ng pang-araw-araw. Tsaka wala pong baon. Ayun po. Kahit may mga online activities na ibinibigay, hindi pa rin madali para sa lahat. May hirap makasabay dahil sa mahinang signal at internet dulot ng walang tigil na ulan. Dagdag pa rito ang takot ng mga bata na pagbalik ng klase, baka sangkatutak na naman ang kailangang gawin. Mahirap kasi pag may pasok kami, madami kaming gagawin. Para kay Teacher Cynthia De Leon na 35 years nang nagtuturo sa public school, hindi magiging epektibo kung tatambakan ng aralin ang mga estudyante. Kung ganito yung sitwasyon, karamihan sa mga estudyante, hindi yan mag-aaral kasi tutulong dun sa kung ano yung naging sitwasyon nila. So yung mga naging problema, yung tutulugan muna nila, yung mga kakainin nila, yung mga basang everything. So dun nakafocus. So hindi magiging effective na tambakan. Kapag tinambakan pa namin sila ng work, ang possibility, mas lalo silang mahihirapan. Kahit ang mga guro, may hamon ding hinaharap. Kada linggo kasi, kailangan nilang makatapos ng MELCS o Most Essential Learning Competencies. Pero aniya sa gitna ng lahat ng ito, ang pag-unawa sa sitwasyon ang dapat pa rin umiral. Marami sa amin ang maaaring nawala ng bahay, maaaring sa ngayon sa evacuation center marami yan. So, yung understanding sa kanila, kailangan. Kaya bilang teacher, dapat pagbalik nila, hindi kami yung magbibigay ng additional na problema. Kailangan may pagmamahal sa part namin. Sa bawat kalamidad, lahat may pinagdadaan ng pagsubok, mapaguruman, magulang o estudyante. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, marahil mas mainam kung tayo mismo ang gumawa ng paraan upang matuto pa rin ang mga bata. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita. Usapan pa natin ang suspensyon ng klase sa gitna ng masamang panahon kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Teacher Yeda. Okay, mga nakausap mong estudyante at magulang, ano na lang muna ang ginagawa nila ngayong masama ang panahon at may malawakang baha? Yes, yung iba-iba. Mayroong mga magulang na nagreklamo panay gadgets. Siyempre ang mga bata, yung iba naman na magulang, ayos lang daw kasi kahit paano nakakapag-bonding, family time. Yung iba naman, nakakagawa pa rin naman ng mga activities. Kasi Pops J, pag ganito palang tag-ulan, kahit na walang klase nga, is nag-send yung mga teachers via online messenger ng mga activities. Mga homework. Yes, kaya kahit papaano yung mga estudyante nakakapag-aral, nakakapag-review pa rin. Ayun. Yeda, maliban sa mga magulang, may mga nakausap ka rin bang mga guro?
kung kamusta sila ngayon tag-ulan. Tapos yung iba-iba merong mga guro na talagang affected. Makikita mo din yan online na talagang binabaha, nagpo-post ng kanilang mga sitwasyon. Meron din tayong mga guro, kagaya ni Ma'am Cynthia, na hindi naman daw binaha, fortunately, pero talagang mahirap pa rin kasi talagang walang tigil, talagang buhos yung ulan. Kaya talagang iba't iba pa rin sila, Papsi, ng pinagdadaanan. Yeda, na itanong mo ba o natanong mo ba yung mga magulang kung sinubukan din nilang turuan mismo ang kanilang anak? Homeschooling baga? Yes, oo. Papsi, marami naman tayo na interview na ganyan ang sagot na talagang kailangan tutukan. Ayun nga, si Mami Colina, sabi niya nga sa akin is grade 1 yung anak niya. Kapag kaganyang mga edad, kailangan talaga nakatuto ka, tuturuan mong magbasa, magsulat. Kasi syempre, hindi sila sanay sa online. Meron din naman na dahil nga ganito, masama yung panahon, asynchronous, Pops J. So, tulad din nabanggit natin kanina, nag-send na lang yung mga teachers ng mga activities online. Kaya kahit paano, may follow-through naman. Okay. Iada, isang linggo na walang pasok ang mga estudyante. Abay, may balita na ba doon sa eskwelahan na binisita mo kung kailan babalik ang klase? Papsi, tama ka dyan. 1 week na talaga. Kasi tomorrow, wala na namang klase. In-announce na nga. At nag-start yan nung Monday pa, afternoon, nung kinansela. Wala pang abiso, Papsi, Wala pang kasiguruhan, Oo, kasi hindi pa talaga sure. Dahil even yung school na pinuntahan ko kanina, Papsi, ginawa siyang evacuation site. So marami pa rin mga families na nandoon at talagang hindi pa sila makabalik sa kanilang mga tahanan dahil talagang baha pa. Kaya wala pa talagang schedule kung kailan ang babalik. Iada, may dagok din sa teachers itong walang klase kasi meron sila nung most essential learning competencies. Paano kapag wala silang nagawa niyan? Paano yan? Ayun nga, Papsi, yung mahirap. May makeup classes ba? Pinag-uusapan na ba yung makeup classes sa mga panahon ngayon? Papsi, wala pa. Pero ayun nga, yung sa MELTS nga, yun daw yung pinakamahirap kasi every week talaga kailangan nilang matapos yan. Pero tinanong ko, paano po yung mga lesson plan? Yung mga lesson plan naman kayang ma-adjust yan. Pero bilang mga guro, ang dapat daw nilang gawin, ang usual nilang ginagawa, Papsi, ang pagbalik ng mga estudyante, mag-e-explain lang sila na mag-e-explain. And then yung mga activities na ginagawa supposedly sa classroom, iuwi na. So, kumbaga homework na. Para makahabol. Yes. Basta talagang explain lang daw sila ng explain. And then, dapat daw sa mga guro is, advice lang din ni Ma'am Cynthia, is wag mo agad-agad na sabihin na ipasa mo agad bukas, isabit mo agad bukas. Dapat bigyan talaga ng time, makapag-adjust yung mga bata. Siyempre dahil iba-iba naman tayo ng dinanas ngayong masama nga ang panahon. Correct. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.